na matutuloy ang kasal namin. Sabi mo kaya, Annalyn, huwag na siya mag-alala sa akin. Dahil alam ko naman, ayaw niya sa akin. Ayaw niya ako para kay Lynette. Kaya mag-celebrate na siya. Dahil nakuha niya ang gusto niya. Dok, hindi yun ang gusto ni Annalyn, ha? Alam mo kung ano yung mga sinasabi mo, eh. Kasi ang dami mo nang nainom. Halika na, hatid na kita, Dok. Hindi ako lasing. Alam mo ang ginagawa ko. Alam ko lahat na sinasabi ko. Tara na, halika na, hatid na kita. Sige na. Sige na, Dok, hatid na kita. Sige na, mauna ka na, umalis ka na. Sige na. Sige po, baka pwedeng iparisked na lang po natin yung food tasting. Balitaan ko na lang po kayo mamaya. Sige po, salamat po. Pinarisked ko na lang yung food tasting namin. Hindi ko kasi makontak yung Tito Carlos mo eh. Saan na kaya yung... Annalyn, Tita Lynette, nakita niya po ba si Dad? Hindi rin siya nagpapakita sa'yo? Hindi po eh. Kaya nga po pumunta dito kasi tawag po ako ng tawag sa kanya pero hindi pa siya sumasagot. May nangyari po ba? Nagka-misunderstanding kasi si Nanay at si Doc Carlos. Ngayon nga lang siya nagtampo ng ganito sa akin eh. Kung kailan naman malapit na kami ikasal, meron pa kaming food tasting, tapos kailangan pa namin mag-fitting, tapos nangyari pa to. I know that, Tita. Kapag galit po yun, hindi po talaga yun nagpaparamdam. That's his way of cooling down. Pero hindi po kayo matitiis nun. Saan na kaya si Carlos? Doc Lindon. Doc, alam mo ba kung nasan si Doc Carlos? Oo, Dr. Santos. I know where he is. Nasaan si Carlos? Hello, Ari, anak. Dad, we know where you are. Huwag kang aalisan, pupunta na kami. Kasama ko sila Tita Lynette. Sandali, pre. May tatawagan na ako. Ano ba? Nanadya ka ba? Ikaw bumunggal sa akin, ah! Maayos ka, ha? Doc Lindon, sigurado ka ba na ito yung bar na sinasabi mo? Yes, Ma'am Lynette. Ito po yun. Carlos? Dad? Carlos! Dad! Carlos! Sino gumawa sa'yo nito? Carlos, ano nangyari sa'yo? Bakit ka may sugat, ha? Ari, kasalanan ko naman eh. Nalasing ako. Binubog ako ng... Ay, tatlong lalaki doon. Ano? Carlos, bakit ka ba nagpapakalasing, ha? Ano ba nangyayari sa'yo? Ma'am Lynette, sinabi po sa akin ni Doc Carlos na hindi na matutuloy yung kasal ninyo. Kaya nagpakalasing siya. Tawarin mo. Mahal na mahal kita, Lynette. Please, ituloy natin kasal natin. Mamakaawa ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Lynette. Tawarin mo ako. Carlos. Carlos, pwede ba saka na lang natin ito pag-usapan, ha? Ang mahalaga, kailangan ka namin madala sa East Ridge para mapatingnan ka namin. Halika na, saka na lang natin ito pag-usapan. Halika na. Lynette, konti lang to. Konti lang ito nangyari sa akin. Kumpara mo sa sakit, nararamdaman ng puso ko. Lynette, tawarin mo ako, please. Tuloy natin ang kasal natin.
Patawarin mo ko sa mga kasalanan ko sa'yo. Hindi mo kayo mawala ka. Carlos, Carlos. Carlos, tama na. Tama na, alam ko. Alam ko na mahal mo ako. Lynette, wala akong alam sa nangyari kay Isaac. Sana maniwala ka sa akin. Mahal kita, Lynette. Carlos, Carlos, makinig ka sa akin. Naniniwala ako sa'yo. Lynette, please. Tuloy natin kasal natin. Tawarin mo. Pinapatawad na kita. I'm sorry din. Sorry din kung pinagdudahan kita. Hindi ko naman sinasadya na iparamdam yun sa'yo. Tutuloy natin yung kasal natin. Magpapakasal ako sa'yo. Sorry talaga. Mahal na mahal kita, Lynette. Mahal kita. Alam ko. Alam ko. Magpapakasal tayo. Tutuloy natin yung kasal natin, ha? Pero sa ngayon, kailangan ka muna naming madala sa ospital para mapatingnan ka namin. Ha? Halika na. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Pre, basta. Balita ko, nagkagalit kayo ng misis mo ha. Buti pinayagan ka. Ayun, di na galit. Nalamang nabugbog ako, naawa sa akin. Ayun, pinatawad ako. Ayos. Cheers, cheers! Sandali, pre. May tatawagan na ako. Ano ba? Nanadya ka ba? Ikaw bumunggal sa akin, ha? Akala ko papalag eh. Papalag yun, tutumba yun. Pare. Pare, sandali lang. Ikaw na naman? Anong problema mo? Hindi, pare. Hindi ako nagipag-away sa inyo. Ano yun? Meron akong hingin pabor sa inyo. Babayaran ko kayo. Basta gulpihin niyo ako. Gago ka ba? Oo nga, tanga ka ba? Di ba, pare, kanina narinig kita? Naawa sa asawa mo dahil nabubog ka. Basta gulpihin niyo lang ako. Babayaran ko kayo. Ayun, bayad o. Basta huwag niyo akong tatamaan sa mukha, ha? Kasi kakasal pa ako. Kasi iniisip ko yan ang mga dapat mong sineserve sa wedding day niyo ni Carlos. Mabaho, malansa, madumi, nakakadiri, just like you. And take note of that special detail, yung may nakasaksak sa ulo ng puset, dahil that represents my wish for you on your wedding day. May you have a bloody wedding and may death tear you apart. Bon appetit, Lynette. Sinasabi ko na nga ba, Moira? Ikaw lang ang pwedeng gumawa ng ganito. Eh, sino ba bang malademonyong utak ang makakaisip niyan? Eh, di ba siya lang? Believe din ako talaga sa'yo, Moira. Pati ba naman dito gusto mo talagang manggulo? Grabe yung pang-amoy mo kasi hanggang dito nasundan mo talaga ako. Oh, pwera na lang kung sinustalk mo ako. Lynette, bagay sa kanya yung pangalan. Moira the Stalker. Excuse me, I'm not a stalker. I'm an explorer. Kaya sa pag-e-explore ko, nakita ko kayo dito at napag-isipan ko, naku, kailangan kong bigyan ng regalo si Lynette. Hindi ko nga dala yung backpack ko kaya
nagpre-prepare ako sa kitchen. Isipin mo, todo-todo yung pag-iisip ko ng dish na yan at pagko-convince ko sa kanila na magugustuhan mo. Yung pala ayaw mo? Ah, you're such an ungrateful hussy. The patient is Kyla Maliari. She's 17 years old, Doc, with chief complaint of severe low back pain. And according to the patient, mas lalong nagiging worse yung low back pain niya kapag naglalakad siya. And she's experiencing radiculopathy or tingling sensation sa lower extremities niya, especially sa legs niya. So based dun sa signs and symptoms niya, I'm ruling out third cord syndrome. Kung tama yung hinala natin, Dr. Javier, kailangan na natin siya ipolumbosacral MRI plain ASAP para malaman na natin yung status of the filum terminale. Ang kaso, Dok, may problema lang po tayo. Kailangan po natin ng consent para sa patient. Wala ba siyang kasama? Mag-isa lang po siyang pumunta dito. Kayla, pwede ba naming malaman yung info ng mga magulang mo o ng legal guardian mo, yung nanay mo o tatay mo? Mama ko na lang po yung pamilya ko. Pwede ba namin kunin yung contact info niya para masabihan namin siya tungkol sa kondisyon mo? Wag. Hindi niya po dapat malaman na nandito ako sa ospital ngayon. Total, wala naman po siyang pakialam sa akin eh. Pero Kayla, kailangan talaga namin makuha yung contact info niya para makontak namin siya. Ayoko nga siyang makita eh. Tsaka, hindi niya naman din yung magugustuhan na makita ko. Eh, dito na lang siya sa boyfriend niya. Lynette, I paid for that dish. The least you can do is appreciate it. Sige na, tikman mo na. Moira, hindi kita papatulan. Kasi yung mga katulad mo na low class, desperada, at saka yung mga attention seeker, dapat yan, hindi yan pinagpapapansin. I can't help it if you can't ignore my presence. Ano ba ang gusto mo, Moira? Bakit ba ayaw mo akong tantanan? Ano ba bang gusto mong mangyari? Nakuha mo na ulit yung Apex, hindi ba? Nasa tuktok ka na ulit. Ano ba bang gusto mo? Hindi ako titigil hanggat hindi ka bumabalik sa kanal na pinanggalingan mo. Hanggat hindi ka nakasalampa kasama yung mga alipores mo, lalong-lalo na yung anak mo. I just want you all to evaporate right now. Ikaw ang masamang elemento dito, Moira, kaya dapat ikaw ang mag-evaporate. Teka muna, Josa. Diba pag nag-evaporate ka, pataas yun eh. Eh yung mga katulad niya, hindi naman dun papunta, diba? Dapat nagsaslide na lang yung pababa, papunta sa impyerno. Mas mabilis. Tama doon. Walang hiya. Bitiwan mo ako! Masyadong matabil yung bibig ng mapapangasawa mo. Pinapatikong ko lang. Anong matabil? Ikaw nga nauna dyan eh. Nagpo-food tasting kami dito kung ano-anong ginawa mo sa amin eh. I can't help it if I barge in. At tama din lang na mabalahura yang si Lynette dahil kabit yan eh! Tuwi ka na! Bakit, Carlos? Nasasaktan ka? Hindi mo matanggap na na-demote kang bigla? Kumbaga sa pagkain, kumakain ka na ng rib-eye steak. Ngayon, nagtsatsaga ka na lang sa mumurahing sardinas na malapit na mag-expired at higit sa lahat, kabit! Sabi, tumigil ka eh! Hindi ka! Carlos, tama na! Bitawan mo si Moira! Carlos! Umalis na kayo! Masalamat ka nandito si Lynette. Kung hindi, talagang masasaktan ka sa akin. Magsama kayo, mga baliw! Moira, tama na yan. Tara, malis na tayo! Kung ano kayo ngayon, ha? Magsama kayong kaibigan mo. Mahalo niya, ha? Pero,
Alam mo, Doc Carlos, ha? Talaga kanina nakita ko nagbago yung itsura mo. Alam mo, kung hindi kita kakilala, kahit ako talaga, Doc Carlos, naku, matatakot talaga ako sa'yo. Hindi mo na dapat pinatulan si Moira. Pasensya ka na. Hindi ko naman talaga siya sasaktan eh. Hindi ko hayang masira yung pangalan ko dahil sa babaeng yun. Pero Lynette, ayaw kita masaktan o mapahiya. Hindi ko papayag. Alam mo gano'n kita kamahal. Nandito ako para protektahan ka. Ito talaga si Doc Carlos. Ang sweet. Paano? Reschedule na lang yung food tasting. Kailangan ayusin mo yung sarili mo. Meron pa tayong final fitting mo sa gown mo. Naku, di ba, Lynette? Masama daw sinusukat yung damit kapag ikakasal ka kasi hindi matutuloy yung kasal. Diyos, 2023 na. Hindi na uso yan. Eh, mas magiging problema kapag hindi nagkasya sa akin yung gown. Ganun ba? Titikman ko to. Sabi ko sa'yo, nagugutom ako, di ba? Patuloy ko na yung pagkain ko. Ito, masarap to. Ito, ang sarap nito. Huwag mo itong kakalimutan sa handa mo, ha to. Tsaka yung...